Amber POV. Please take her, Grandma. Sebastian and I will be back. At mamamangka tayo sa lake tulad ng sinabi mo kaninang umaga. Ani Amber, at marahang niyakap ang matanda. Hapon na at magbiyahe na sila ni Sebastian patungo sa airport para sa kanilang flight pabalik ng Pilipinas. Gumanti ng yakap ang matanda. Looking forward to that, Amber. Anito, bago bumaling sa apo nito na nasa likuran lang niya. Mas maging mabait ka sa asawa mo, Sebastian. Huwag mo na siyang bigyan ng problema gaya ng binigay mo sa akin. Humalakhak si Sebastian at hinawakan siya sa bewang. Lihim siyang napabuntong hininga at napatahimik ang sarili nang kumabog ang puso niya. Iyon ang unang beses na naging ganoon sila ka-close simula nung magising silang dalawa kaninang umaga. You don't need to worry about that, Grandma. Loved or not, Amber still loves me. Right, babe? Anito, bago bumaling sa kanya, mabilis siyang sumuliyap dito. Nang matanto niyang halos kahibla na naman ulit ang layo nila sa isa't isa, agad niyang ibinalik kay Grandma Imelda ang tingin niya. Yes, Grandma. You don't have anything to worry about that. Aniya, at namumula ang muka. Ngumiti ang matandang babae habang kumikinang ang mga mata sa tuwa. Okay, you go now. And don't forget to make babies. Tudyo pa nito. Hindi siya sumagot sa sinabi nito. Pilit lang siyang ngumiti bago muling humalik sa pisngi na matanda. Ganon din ang ginawa ni Sebastian bago siya nito iginaya sa naghihintay na sasakyan. Once inside, she waved her hand to the old woman for final goodbye before they go. Hindi niya alam ang hinaharap at sa sakit nito na walang lunas. Mabuti na makapagpaalam siya na maayos sa matanda. Bagay na hindi niya nagawa sa kanyang mama noon. Kumaway ng tipid si Lola Imelda gamit ang mahinang kamay bago tuluyang itinulak ng nurse ang wheelchair pabalik sa loob ng lake house. Kaninang umaga, nang makabalik sila ni Sebastian mula sa treehouse, nakita niyang isa pang side na matandang babae. Ang mas nakaka-relax, ang mapagmahal na lola na gugustuhin ng sino man. Kung todo ang ngiti nito nang ibalita ni Sebastian na hindi sila roon natulog ng dalawa. May kakaibang ningning din ang mga mata nito na hindi niya alam kung para ba sa apo nito o para sa inaakala nito magiging apo nito sa tuhod na marahil inaisip nitong nabuo na nila. May pinuntahan si Sebastian kanina. Naiwan sila ng matanda. Buong umaga silang nag-uusap sa veranda. Noong una, nailang siya. Ang matandang babae ay nagsalita na may klase at katalinuhan tungkol sa panloob na gawain ng kanilang lipunan. At alam niya magsasawa ito sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang ordinaryong buhay. Subalit nang sabihin nito ang mga ninuno nito noon, ay normal na magsasaka sa Pampanga. Agad siyang namangha. Apparently, Grandma Imelda's father was an American who fell in love with the old woman's mother, a Filipina. After the Second World War, Grandma Imelda's father took her and her mother to America to live there. Si Grandma at si Paul Smith, ang lolo ni Sebastian, ay nagkita sa isang party noong mga teenager pa lang sila. Si Paul Smith ay nagkaroon ng trabaho sa real estate. Umunlad ang negosyo at pinayagan nito ang matandang si Mr. Paul na bumili ng malapit na ma-first close na maliit na hotel sa loob lamang ng puso ng Las Vegas. The Smith family tripled what they had initially invested on the very first gold hotel. So they began to expand. Gold Hotel Manila was their very first overseas branch, and from there, investors began to take their business with them, making the colossal Gold Hotel International Day. And the rest, as they say, was history. Ngayong iniisip niya, hindi lahat ng mga mayayaman ay masama tulad ng una niyang naisip. May mabuting puso pa rin ang ilang miyembro ng mataas na klase at kasama na rito ang mga Chen, Lola Imelda, malamang si Ma'am Divina at Sebastian din. Ngunit sila ay bihira lamang. Some elites are just too bad. They wrote the whole basket. Palihim siyang umiling habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin na nadadaanan nila. Ang tanging hiling lang niya, bigyan siya ng Diyos ng daram-daram na pasensya at pagtitimpi
para sa mga makakasalamuha pa niya gaya ni Fernan sa susunod na 6 na buwan. Ang pagtunog ng cellphone ni Sebastian ang nagpabalik sa kanya sa wisyo sa kanyang kasalukuyan. Pinanood niya tong sagutin ang tawag. Ano? Hindi ba sila maaari maghintay ng ilang araw pa? Sabihin mo sa kanila magkakaroon muna tayo ng sarili nating investigasyon. Oo, papunta na ako sa airport para bumalik dyan sa Pilipinas. Ngumuso ito at kumunot ang noo. Mukhang magwawala na si Sebastian at nagpipigil lang ng emosyon. Fine! I-email mo sa akin ng mga reports. ASAP! Gusto kong basahin ang tungkol sa sitwasyon. Basta maging handa ka pagdating ko. Anito bago tuluyang pinutol ang tawag. Sumandal ito sa upuan, pumikit at nagbuga ng pagod na hininga. Problema? Hindi na niya napigilang tanungin. Bumaling ito sa kanya at pilit na ngumiti. I think I have to fly out again once we landed in Manila. Bakit? May problema ba sa branch ng China at Hong Kong? Umiling ito. At malinaw na ayaw ni Dad na ayusin to. Sinabi nito na magiging abala to sa anniversary ng Gold Estate na 1 buwan. He's just putting this unnecessary pressure to get back at me. 3 araw? O 1 linggo kung mawawala? Magiging okay ka ba dun? Kukunin kong iba kong sekretarya para tingnan ka. Besides, the penthouse is a safe place. Penthouse? Mananatili ako sa penthouse mo habang wala ka? Aniya rito? Alam niyang hindi maiiwasan ang pamumuhay kasama nito sa isang bubong. Besides, nasa kasunduan nila yon. Sa mata ng batas at tao, mag-asawa sila. Subalit matapos ang pangyayari nitong nakaraang ilang araw, hindi maiwasan ni Amber ang mangamba. Paano kung sugurin ako ng tatay mo at palayasin ako habang wala ka? Nakaka-strike to na yung tatay mo sa akin, Sebastian. I swear, hindi ko na siya papaabutin pa ng strike 3. Hindi niya gagawin yon. Bukod sa akin, si Mami lang ang nakakaalam ng access code sa bahay ko. At sa palagay ko, ay hindi hahayaan ni Mami na mapuntahan ka ni Daddy kapag nalaman niyang nandoon ka. Kahit na, Aniya, kapag ang matapobreng ama ni Sebastian ang pinag-uusapan, nun ka talaga siya magiging kumbinsido. Kusang naging aktibo ang usip na Amber sa pag-iisip ng mga bagay-bagay na maaaring gawin sa kanya ni Fernan habang wala si Sebastian. Baka paabangan ako nun sa ibaba ng hotel o kaya magpapasok to ng akyat bahay sa penthouse mo. Diyos ko! Napasinghap na siya at lalong nataranta. Nasuya pa niya bigla ang katawan niyang wala ng buhay na nakasabit sa tabi ng kama. Oh my God! Bulong niya sa isip. Mabilis na ikinulong ni Sebastian ang kanyang mukha sa mga kamay nito. Hey Amber, look at me. Wala sa mga yon ang mangyayari dahil hindi ko hayaang may masamang mangyari sa'yo. Asawa kita at poprotektahan kita. Dugtong pa nito. Sandali siya nitong pinakatitigan. Naiintindihan mo, Mrs. Amber Smith? His voice and his words were comforting, shaking her worries away. Wala sa sarili siyang tumango. Umiwas din siya ng tingin at umayos ng upo. Paano? Mukhang hinihila na naman siya patungo sa kung saan nakapangyarihan sa mga mata ni Sebastian. At ayaw niyang mangyari ulit ang nangyari sa treehouse kagabi. Ilang oras na lang nasa Pilipinas na sila. Pwede na siyang kumausap ng albularyo or espiritista. Baka sakaling may pag-asa pang mawala ang kamalasan at kawirdohang nangyayari sa kanya. Ilang sandali pa, nasa himpapawid na sila pabalik ng Pilipinas. They boarded the same private jet. Agad siyang bumaling kay Sebastian nang may maalala. Abala to sa pagtingin ng email sa laptop nito, subalit alam niyang hindi makapaghihintay ang kanyang tanong. Pwede ba akong bumalik sa trabaho? O pumunta man lang sa sarili kong bahay habang wala ka? Lakas loob niyang tanong. Let's talk about when I come back. Umpisa ni Sebastian habang ang mga mata ay nakatutok pa rin sa laptop nito. For now, it's best for you to stay at my place. You are safer there. But, please Amber, wag ngayon.
Nito, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Nanikwas na ang nguso niya. Unti-unti na namang nagtatransform sa isang mabuting nilalang ang magaling na lalaki. Kung sa bagay, hindi naman ito malalaman ang mga gagawin niya kapag wala ito. Napangiti na lang siya sa naisip. Abot langit ang pagkabog ng puso ni Amber habang unti-unting binabagtas ang private jet, ang daan patungo sa private hangar sa di kalayuan. Hindi niya maintindihan ang sarili. Nang umalis sila ng Las Vegas, excited siyang umuwi ng Pilipinas. Pero ngayon na ilang minuto na lang ang pinaghihintay niya para tuluyan siya makababa ng jet. Parang ayaw naman niya ngayong umuwi. Paano? Balik Pinas na naman siya. Ang lugar ng mga chismosa na walang ibang ginawa kundi bulabugin ang mga nananahimik at intrigahin ang mga hindi umiimik. Ilang araw na silang nawala ni Sebastian at sigurado siya hindi pa rin humuhupang eskandalo tungkol sa kanilang dalawa. Sigurado si Amber, magiging usap-usapan na naman sila ng magaling na lalaki kung makikita sila ng media na magkasama nito ngayon. Dahil bukod sa hindi siya formal na ipakilala sa elite crowd sa Las Vegas, ilang araw lang ang nakalipas, gumasto si Mr. Fernan ng malaking halaga para itago ang katotohanan sa media na kasal nga sila ng anak nito. At ngayon na iniisip niya to, mukhang dapat talaga na manatili muna siya sa penthouse si Sebastian dahil mas ligtas siya roon mula sa intriga. Pero, ano namang gagawin niya roon sa loob ng isang linggo? Bilangin ang gold trick sa tiles ng bahay nito? Tanggalin isa-isang himulmol sa lahat ng carpet doon? She's a working woman at hindi siya sanay na nabuburo lang sa bahay nang hindi napapagod man lang sa trabaho. Besides, kailangan niyang makita si Bianca. Kailangan niyang makausap ito upang makapagpaliwanag man lang siya sa mga nangyari. Well, just so far she can tell her, miss na niya ang best friend niya, ang kanyang trabaho, ang dati niyang buhay. Ang totoo, gusto niyang ibalik ang dati niyang buhay at walang pakialam, normal, invisible sa buhay niya dati. Pero alam niyang hindi na siya makakabalik at hindi na makakabalik sa normal nitong buhay kahit na magtapos na ang kasal nila ni Sebastian. She'll be known forever as an annulled woman who took away the groom for another bride. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa kanyang sarili. That's when Sebastian reached for her hand. Mabilis siyang nag-angat ng tingin dito at pilit na ngumiti. Ready? Nito. Napakurap si Amber at sandaling nagpalingalinga. Doon niya napansin na nakahinto na pala ang jet sa mismong loob ng hangar. Agad niyang inayos ang kanyang wisyo. Walang puwang sa buhay niya ngayon ang pagsisisi. Narito na siya. Nagdesisyon na siya. Kaya mahirap man, paninindigan na niya. Shall we go? Wala sa sariling tumango si Amber bago tuluyang nagpatangay rito pababa ng jet. Agad siya nitong iginiya sa itim na Mercedes na naroon na nakaabang sa kanila. Pagkasakay nila sa kotse, umandar na rin yon palayo. Wala kang dapat ipag-alala, Amber. You will be well provided for while I'm away. Lahat ng kakailanganin mo sa isang buong linggo ay nasa penthouse na. Kung wala naman, you can call me personal secretary, Ivy. Makukuha niya ang lahat ng kailangan mo para sa iyo. Ipangako mo lang sa akin, hindi ka lalabas ng bahay ko hanggat hindi ako bumabalik for my business trip. Nito, habang nasa daan sila, wala sa loob siyang tumango kahit na gusto niya sana magreklamo. Paano? Hindi pa man. Pakiramdam niya para siyang bilanggo at hindi yun ayos sa kanya. Bakit si Sebastian malayo makakalabas pero siya dapat magkulong? Nanikwas na ang nguso niya. Unfair. Amber, are you okay? Untag nito sa kanya maya-maya. Ayos lang ako. Walang gana ng sagot. Paano? Maisip pa lang niya na bubunuin na niya ang susunod na 7 araw sa loob ng penthouse si Sebastian. Nakukonsumi na siya. She loves Solas. Yes, pero hindi naman siya recluse. Sociable naman siya kahit paano. At never pa siyang nagkulong sa bahay niya. Ngayon pa lang kung sakali. At hindi niya pa talaga bahay. Maya-maya pa,
The car began to pull over at the entrance of Gold Hotel Manila. Subalit, mabilis na napamura si Sebastian dahil agad na napalibutan ang kotse ng mga reporters na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Maging siya ay nagtaka na rin. Paano nila nalaman na uuwi na tayo? Takang tanong niya kay Sebastian habang nagpapalingalinga mula sa loob ng sasakyan. Alam na siguro ni Dad. He hissed when the reporters began to rock their car. Mabilis na nagdial ng numero si Sebastian sa kanyang telepono. Paalisin mo mga taong to sa labas ng kotse ko, Trayton. Sigaw nito. Maya-maya pa, dumating na ang security team ng hotel at inisa-isang hinawi ang mga tao na nakapalibot sa kotse. Gumawa ng paraan ng security team para madali silang makalampas sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ilang sandali pa, pinagbuksan na sila ni Trayton ng pinto ng kotse. Si Sebastian ang unang bumaba, sumunod naman siya. Lalong umingay ang paligid nang tuluyan silang makababa. Sunod-sunod na kumislap ang mga kamera at sabay-sabay na nagsisunod sa kanila ang mga videographers. Maingat na inilapit ni Sebastian ang mukha sa kanya at inakay siya sa loob ng lobby ng hotel. Gayunpaman, nang makapasok sila ay isa pang bunch ng media ang sumunod sa kanila. Ano ba, Trayton? I told you to secure the place. Sigaw nito sa assistant. Sir, I didn't. Hindi na nito pinatapos pang paliwanag ni Trayton. Mabilis na hinawakan ni Sebastian ang kamay niya. Takbo! Anito, bago siya nagmamadaling hinila patungo sa elevator. Subalit pagkapasok nila roon, bumaha sa harap nila ang mga miyembro ng media, bombarding them question after questions. Sebastian, totoo bang buntis si Belle at magiging tatay ka na? Amber, ano mensahe mo sa mga fans ni Claire? Don't answer. Ani Sebastian, bago mabilis sa pinindot ang PH button sa elevator. Pinagmasdan niya ang dahan-dahang pagsara ng pinto. Sebastian, kasal ba talaga kayo ni Amber? Pahabol na tanong ng isang reporter. Mabilis na pinigil ni Sebastian ang tuluyang pagsara ng pinto ng elevator. At sa isang mabilis na galaw, hinawakan siya nito sa bewang at walang pag-aalinlangang hinalikan sa kanyang labi. Ang halik ay mabilis, ngunit malalim at nakakapukaw sa kanyang lohika. Ipinadala siya muli sa gilid ng pagkalito at pagnanais na naramdaman niya noong una silang naghalikan. Maya-maya pa, muling humarap si Sebastian sa mga reporters at mabilis na itinaas ang mga kamay nila na may wedding band at sabay na sinabing, Yes, kasal na kami.